big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Hello everyone! Una sa lahat, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras ngayon, whether you are having your lunch break or you are here out of curiosity, inspiration, or searching for something more in life. Believe me, you are here for a reason. Welcome to Beyond the Success. Ito ay isang event kung saan hindi lang natin pag-uusapan ang achievements, income, o mga title na naabot natin, kundi pati mga mas malalim na kwento sa likod ng ating tagumpay. Ang mga struggles, sacrifices, mindset, faith, and personal growth na kadalasan ay hindi nakikita sa mga highlights. Today is not about being perfect. It's about becoming better. It's about realizing that ordinary results or ordinary people can achieve ordinary results when they choose to grow, stay committed, and believe in their purpose. Welcome again to Beyond the Success, turning police discipline into business income. By the way, I am Yasmin Fevidal, and I am a retired police major, a licensed criminologist, and a Silver Executive Awardee. Galing po ako sa Region 8, sa Tacloban City, Leyte, na siyang city capital ng Region 8 natin. At doon po nakalagay yung ating famous San Juanico Bridge. And ayan po, dahil in-instill ng tatay ko at ni mama yung pag-aaral ng mabuti, yan, from nursery po ako nag-aral hanggang sa nag-kinder, nag-graduate ng grade 6 at yan yung nag-graduate ako ng high school and sa Divine Word University, one of the prestigious universities in Region 8 noon, na ngayon iba na yung name, no? Liceo del Verbo Divino na siya. And nag-college ako dito sa Cebu City, sa University of Cebu, with the degree of Bachelor of Science in Information and Computer Science. Ayan, after nag-graduate ako, nag-apply ako sa PNP actually. Hindi ako nag-umpisa as a uniform personnel, but nag-umpisa ako as a non-uniform personnel, the so-called civilian employee sa PNP organization. Kasi at that time, nagkaroon ng mass hiring. Nagmass hiring ang PNP and nakahiring tayo na merong mga computer operator na item at that time. And since meron naman po tayong eligibility from the civil service, so grinab ko na. No, pero trivia lang, hindi ako nag-umpisa dito talaga sa PNP. Nag-umpisa ako as a secretary sa isang private school sa amin, school ng first cousin ko, yung electronic school niya. And then nagkaroon ako ng teaching na work sa isang private school din doon sa amin. At nagamit ko din yung pinag-aralan ko sa computer science since naging computer ako na teacher sa college, both college and sa high school. And then napunta ako sa PNP, no? Kasi sabi nga, 'di ba, we are looking for greener pasture. Kasi nung nasa work na ako or while nag-aaral pa ako, nagkaroon na ho ako
ng family, no? So I had to, yung nasa mind ko was I really had to finish studies para magkaroon ako ng magandang trabaho. Of course, not for me solely, but most especially para na sa mga anak ko. And yun ho, nung nasa PNP na ako, nagstay ako for 11 months as non-uniform personnel. Since that year, merong recruitment, so grinab ko na din. Kasi yung first niyan talaga is na-inspire ako sa mga kaopisina kong mga kababaihan. Na-inspire ako on how they carry their uniform, no? How they, change from civilian attire to a uniform. Yan na na stripes na blue namin. Ang payat ko pa dyan. Kasi during training. So I was with the Alpha company at that time. No, so yon. So sa PNP kasi walang babae, walang lalaki pag sa training. Lahat pantay-pantay. No, so lucky enough, hindi po kami kinalbo at that time. Ito lang yung naging buhok namin. So, yan po yung one of the disciplines na ginawa sa amin. No, this was during our take oath ceremony. After ng take oath, yan mo ang ginawa namin. We were having exercises for like 1 hour, no, na iba't ibang exercises, and we had to endure kasi andito na nga kami, nag-take off na kami, and napaka-happy na namin kasi syempre we have mas mataas na salary, no, and nasa gobyerno na talaga. And we are so lucky sa batch namin kasi ang status namin ay permanent kaagad. Kasi yung sumunod sa amin was temporary status sila for a year. Kami, nung nag-take oath kami, diretso na agad kami naging permanent status. So, yon, etong nasa 3 lang yan kasi walang building sa training campus namin, sa training school namin. So, that's called rappelling. I enjoyed it. At first, naging matatakutin ako, no? Kasi hindi nga ako into physical activities during my younger years, no? Yung naging pattern ko noon sa life nung estudyante pa ako kasi nagkaroon ako ng chance na maging member ng choir sa malapit na Santo Niño Church sa amin, just 2 blocks away. So from grade 6 until nag-transfer ako dito sa Cebu for college, dun lang ako from school, tapos kumakanta sa simbahan, tapos chika-chika with friends, no? So yon. And syempre, endure natin lahat ng mga physical na mga activities during our training. Hindi lang physical, but holistic talaga. Kasi ang tulog namin dyan, ilang oras lang, no? And we also have our academics at the time from 8 to 5 p.m. No? So from 5 p.m. The following day yun ang mga physical activities namin sa training school. So because of career-oriented talaga ako, from PO1, nag-aral din po ako ng Bachelor of Science in Criminology. Nasa police service na ako, I was like PO2 at that time. And nag-offer yung isang private school doon ng special course for us police officers na hindi mga criminology graduate. Kasi nag-interest ako na mag-take ng second course kasi gusto ko mag-lateral entry. Now, lateral entry is one of the process kung saan magkakaroon ka ng rank na police lieutenant once na accept ka. So, kumbaga, tinapos ko siya, nag-take ako ng board exams, and ito yung naging ticket ko para makapasok as lateral entry. Kasi sa PNP po, meron tayong from PNPA, paglabas nila ng PNPA, lieutenant na sila, police lieutenant na sila. And the other process is the lateral entry. And the next is, of course, ang rose from the rank, from PO1 to officership na. So because of that, nagkaroon din tayo ng chance na
graduate ng master's degree with my sister dito din sa Cebu Technological University. And because of the trainings din and the mga mga seminars na inattend ko, nag-graduate po tayo sa National Police College ng Public Safety Officers Advanced Course. Yun naman po ay prerequisite para magkaroon ka ng rank na police major. So this was my last rank before ako nag-retire. Nag-retire ako at an early age. Nag-retire ako after serving the PNP for almost 23 years, no? Kasi at that time, sabi ko nga earlier, 'di ba? Sabi ko na nag-aaral ako, meron na po akong family. And sabi ko, bata pa naman ako. So, I would like to retire early kasi on time man din sila nakagraduate ng college. And now they are professional adults already. And I thank God for that. And after nang nag-retire ako, ayun, dito muna tayo kung anong pinagagawa ko nung pulis ako. No? Ako ay naging Regional Chief ng Women and Children Protection Desk. And nag-duty din tayo sa office, sa regional office as the command duty officer of the day for 24 hours. During that time was COVID. Chine-check namin ang mga COVID facilities ng PNP kasi meron lang exclusive COVID facilities ang PNP noon, na of course yung mga pasyente ay mga police officers lang din. And we go to far-flung municipalities as the chief of the Regional Women and Children Protection Desk, and yung isang naging position ko sa isang office as the section chief of the plans and programs ng Regional Police Community Relations Division. So, iyan po, naintindihan ko kung bakit merong mga ganong mga activities during our recruitment. Kasi dito kami mapupunta. Hindi etong naging mission namin sa isang far-flung municipality ng Northern Samar, no? May lakaran dyan na almost 2 hours no, before kami nakarating dito sa municipality na yan. It's the first ever daw, sabi ng mga officials doon, first ever na may nakapasok na services para sa mga tao. So yun, nag-enjoy naman ako nung time na yun. And after that, after 22 years, 10 months, and 10 days to be exact, nag-isip ako na mag-retire na ako. Kasi nga, sabi ko, I want to retire early because gusto ko na may magawa din para sa life ko naman. No, so yon. And after retirement, yan, this is during my retirement, nag-attend po yung sister ko na non-uniform personnel sa Tacloban City Police Office. So, yun ho. And this is during my retirement. Nag-iisip ako dyan, what's next for me? No? Sabi ko nga, bata pa naman ako. And healthy naman tayo sa awa ng Diyos. No? So, yun, after 6 months, nung nag-retire ako, sabi ko nga, anong next para sa akin? So, there was one point in my life na nagtanong talaga ako. Kasi ayoko din na maging sedentary na lang ang life ko. Ayoko din na andun lang ako sa bahay. No, and I want to explore more. Sabi ko, na-expose tayo sa PNP helping other people, no? Na-expose tayo sa PNP helping other people. And sabi ko, I want to do more. I want to be more in life na makakatulong din ako sa ibang tao. And dito po ako dinala ni Lord. Actually, it's very true. Pray talaga ako ng opportunity wherein I can continue my service to other people. And dito ako dinala sa Elites Empire. As what I always say, Elites Empire has always been a beautiful redirection in life. Kasi sabi ko, ito yung tulong na magagawa ko na long term. Hindi lang isang tao, kundi sa buong pamilya, no? Sa taong magta-trust sa akin. And yun, sabi ko, productivity does not stop in retirement. No, for many years, my mission
was to serve and protect. Diba? Now, my mission is to help people grow through Elites Empire and the Alliance in Motion global group of companies. I believe retirement was not the end of my purpose. It was the beginning of a new assignment, of a new mission sa life ko. The uniform may have changed, but the discipline, leadership, and commitment remained. I realized that retirement should not mean stopping. It can mean evolving, 'di ba? Kasi sabi ko nga, okay pa naman tayo, we can always mas maganda na nag-i-evolve tayo sa life. Especially pag meron tayo ditong mga retired na sirs and moms, mas maganda na, and I congratulate you na nandito kayo ngayon sa event na to. It means na you want to do more in life and you want to be more in life. And all throughout my journey here at Elites Empire, it gave me a realization to not stop learning. Dito sa community, age is never a limitation. In fact, meron tayo dito shout out dyan kay Coach Mamak na 85 years old na retired engineer, no, na ginagawa pa din ang negosyo with Elites Empire. And productivity doesn't stop in retirement. And dito ko nasabi that growth really begins outside of my comfort zone. And next, ano nga ba yung nagawa ng discipline, no, sa akin nung recruit pa ako, nung hanggang sa naging officer ako during my stint in the PNP. So discipline became my advantage. Waking up early, maning-mani sa akin. Kasi nga, nanay ako, so very early talaga ako. Kung pupunta ako sa office ng 6:30 in the morning, I have to wake up at 4 a.m. Because magre-ready pa ako ng baon ng mga anak ko. Sinong nakaka-relate dyan ng mga nanay dito na nasa gobyerno or even nasa private na nagtatrabaho, no? And kasi hindi pwedeng malate. Takot ako sa memorandum, yung papel na mag-explain ka kung bakit na-late ka. Diba? Eh, hindi naman pwedeng na-late ako, sir, kasi nagluto pa ako. Diba? Hindi pwede. So dito naman sa negosyo, waking up early ay hindi lang pagbangon sa bed. This time, ito ay pagbangon para sa mga pangarap ko. And next is consistency sa work before. Is pagiging consistent sa pagsunod sa mga utos ng mga boss natin. As you know, na-assign ako sa regional office, no? So madaming boss doon, hindi lang yung chief of office ko. No, so maraming mga boss doon. But here in the business, being consistent is tuloy-tuloy na paggawa ng income producing activities kahit wala pang nakikitang malaking resulta. So, yon. Sabi nga, hindi kailangan maging magaling agad. Ang mahalaga ay maging consistent sa ginagawa. No? So, since eto na, dito ako, sabi ko nga, this is my answered prayer. And kahit hindi pa malaki ang resulta, I believe, I trust in the process. I trust in my journey here at Elites Empire. And mas pinalalim talaga yung self-belief ko, no, sa negosyong ito. And you know what? Small daily actions repeated consistently create results over time. And sa accountability naman, sa trabaho, we accept responsibility for every action we do and face consequences kung ano man ang naging outcome. As you know what, kwento ko lang, sa PNP, kasi action agad sa PNP eh. The same yan sa mga memorandum na ibinababa from the higher headquarters down to the regional office na merong ibinaba ngayon, yung deadline is mamaya ng hapon. So, kailangan namin gawin kasi I would be accountable to it pag hindi on time ang pagpasa. So, dito naman sa business natin, accountability simply means owning my business, no? And bawat goal na meron ako ang may responsibility to take daily actions para ma-achieve ito.
And yes, may mga mentors tayo, may mga gumagabay sa akin dito sa Elites Empire of course, pero ako pa din ang may hawak ng bit. Char lang. Ako pa din ang may hawak ng manibela of success ng buhay ko. 'Di ba? So, yon. And about time management, 'di ba? At sa mga nagtatrabaho dito, alam na alam nyo to, na we need to manage our time, most especially those na meron ng mga pamilya, meron pang mga maliliit na mga anak, no? Most especially sa mga government employees na very demanding sa time, no? We need to be in the office at before 8 a.m. kasi syempre lalo na pag Monday, merong Monday flag racing. Kami sa regional office, we should be there at around 6:30 a.m. Kasi nga, nasa Police Community Relations ako, kami ang nagre-ready ng grandstand namin. So, time management here sa business naman, it's not about finding more time. It's about making the best use of the time na meron tayo. Sa 24 hours natin, alam na alam ko, meron tayong time for this opportunity na nakita ko. Eka nga, manage your time well or your time will manage you. Diba? So, next is commitment even when it's challenging. Just like sa work natin, sa work ko as a police officer, very challenging talaga. Sabi nga, ang parating sinasabi, pag lumabas kami sa bahay namin, yung isang paa ay nasa hukay na, di namin alam kung makakauwi pa kami ng buo. 'Di ba? So, kayo kung ano man ang work nyo right now, madaling maging committed kapag walang challenges. Relate? Comment, relate. 'Di ba? Madaling maging committed pag walang challenges. Nung time na nasa training kami, hindi ko nga alam na ganun ang mangyayari eh. But the first day was a rigid exercise for us. And the following day, hindi na kami makatayo. Ako, hindi na ako makatayo. Kung merong mga police officers dito na dumaan sa PSBRC, no, sa Public Safety Basic Recruit Course, alam na alam niyo to. The following day, stiff na yung mga muscles namin kasi hindi nga kami sanay sa matagal na physical activities. But then again, as the days went by, naging mani na lang sa amin. Ang 200 counts na sit-up, 200 counts na push-up, naging mali na lang siya. Kasi hindi din namin, ako personally, hindi ko din inisip na na hindi ko din inisip na hindi siya madali. Kasi nga, yung pinaka-why ko, bakit ako nagsisipag sa pag-work sa training at that time, kasi nga, I already have children na paggagastusan ko. And here naman sa business, ang tunay na commitment ay makikita kapag challenging na. No? Pero pinipili mo pa rin lumaban at magpatuloy. Sabi ko nga earlier, even if hindi ko pa nakikita yung results, yung best results na gusto ko, andito ako because I know that there is something for me in the near future. No, the best is yet to come. No? So these traits already existed from years in service. Entrepreneurship simply gave them a new direction. Success in business is difficult without discipline. And discipline was already trained in me for decades. And next is leadership still matters. As an officer holding subordinates at the time, leadership is meant to guide people in difficult situations. Guiding people with difficult people as well. No, pero here in this business, here at Elites Empire, leadership means inspiring people to believe in themselves. And both require integrity, trust, and influence. On character over credentials, dito sa negosyo, hindi mahalaga kung ano ang degree ko o ilang titles ang meron ako before. No, kasi before yun. No, so
Ang mahalaga ay kung gaano ako ka-coachable, gaano ako willing makinig sa mga nauna sa akin. Na, you know what, I am very amazed kasi meron tayo ditong mga professors na senior high graduate, no, nagma-master class na hindi ever naka-experience ng employment. Yung mga top earners natin dito, hindi nasa college level, pero yun, sabi ko, very amazing ang mga leaders dito sa Elites Empire. And ito din, ang mahalaga din is kung gaano ka-reliable, kung gaano ako ka-reliable and committed sa pagtulong sa ibang tao. And Elites Empire humbled me. No? Wala na akong before, no? Kasi tapos na yun eh. I surrendered my badge already. Wala nga yung badge sa akin. Sinuli sa PNP. So, yun. And being teachable became even important after years of leadership experience. And dito ko yung nakita talaga sa Elites Empire. Ang na-develop sa akin here is from I already know yung acne. Oh, sino may alam ng acne dyan? Oh, anong spelling ng acne ngayon? Yung alam ko na yan to I can still learn. No, marami pa akong matututunan sa mga trainings and continuous innovations by our Empress, the Dream Squad, and Millionaire Squad dito sa Elites Empire. And yes, service never stops. Di ibig sabihin na nag-retire na tayo, eh, wala na tayong gagawin. O, para sa mga nag-retire dyan, oh, eto na. Eto tayo. And congratulations for being here. Kasi sabi ko nga kanina, you really want to do more in life and be more in life. And I salute you for that. Noon, the service I rendered was through public safety. Now, in this opportunity, it's all about helping people improve their lives. This has become a platform of purpose because real success is not only about income, it's about impact. And that is the core of Elites Empire. And next, because of that decision, because of that discipline, ito yung nangyari sa akin. Nag-earn na din ako dito. And you know what? This is my first travel abroad nung nag-retire na ako. Nakapunta sa Vietnam, nakapunta sa Cambodia, and I experienced this kind of results here at Elites Empire. And hindi mangyayari lahat-lahat yon kung hindi dahil sa founder natin, si Empress Pearl Hong. And of course, the ating Dream Squad, no, na nasa top 20 ng whole company, yung 10 natin na Dream Squad, ay nag-fill up ng top 20 sa buong company. And of course, the community of Elites Empire, which is driven by passion and powered by innovation, na naghihilan pataas, nagtutulungan para maabot natin ang mga goals natin in life. And yon, kung meron kayong nakuhang mga pointers sa akin, itong next speaker natin. Ang next speaker natin ay isa din police officer, and dito ako masyado akong na-inspired ba? Kasi sabi ko, kung nakita ko ito, na I had the same rank with her, eh, gagawin ko na to. No? Pero sabi nga nila, everything has a purpose. So, ang next speaker natin ay isa sa mga top earners dito sa Elites Empire. Ladies and gentlemen, let me welcome the braveheart of Elites Empire, Floribel Gabawan! Hello, madlang people! Charot! Hello everyone! I am Floribel Gabawan. Sa lahat po na andito right now, i-congrats mo yung sarili mo kasi minsan mo na lang kaming maririnig. Napakaswerte mo kasi nung kapanahonan ko ay hindi ko to na panood itong BTS. Kaya beyond the success, kaya right now ang swerte mo kasi for almost a year na naghahanap ng opportunity na ang mga andito right now, pero napakaswerte
swerte pa rin. Kasi mayroong ganitong event and napaka-amazing lang kasi dito tayo nagkita-kita and gusto ko pong magpakilala sa inyong lahat sa mga andito. So, I am Floribel Gabawan. They call me here Braveheart of Philippines Empire. Kaya pag ikaw po naging millionaire dito, may pangalan ka dito. Ano kayang gusto mong pangalan? Ikaw ba si Darna? Si Wonder Woman? Kung ikaw ganon, i-comment mo kung anong gusto mong pangalan. Kasi that code name Braveheart ay talagang tatak sa amin dito sa Elites Empire. Kaya excited ako para sa'yo. Ito po ay talagang magpapatunay sa'yo ay hindi dahil sa profesyon, pero ang magpapatunay ng success ay yung gustong-gusto mong marating. So, I am licensed criminologist, kaya pangarap ko yung nagsalita kanina, yung nauna kanina, yun yung pangarap ko noon. Talagang lahat gagawin ko para maging officer, pero dito pa rin kami nagkita. Ayun, si Coach Yasmin, and I am the top 41 of AJG, and ang rank ko noon ay Police Staff Sergeant. Marami na pong nangarap. Meron po ba dito na mga police? O ang jowa ay police or ang ex ang police. So, itanong mo kung anong rank ko niya. Kasi being a rank of PSSG, Police Staff Sergeant, ay hindi madali na magkarangko ng ganyan. Kumbaga noon, ang rangko nito, ang tawag ay PO3. Pero nabago na yung mga pangalan ngayon, no? Sa pagiging police natin ay meron ng Police Staff Sergeant. Kaya hindi mo akalain ay ako ay police. Kasi right now, nakikita mo na ang aking mga pilik mata na kahaba-haba. Maging artista pala tayo dito sa buong buhay natin. Hindi ko lubos akalain na maging artista. Ang isang taga-Bukid, I am from Pagadian City. Sino po dito mga Bisaya? Maayong adlaw dira sa inyong tanan. Nung kung sa may mong gibuhat dira, thank you dahil andito ka. Congrats in advance. Kasi being taga-Bukid ay ang layo po talaga ng ang iniisip, imagination na paano kaya ako maging successful? Paano kaya ako makatawid ito sa pagiging mayaman na pamilya? Kasi ako po'y taga-Bukid. Laki po ako na dito sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sino po dito nakapunta dito sa aming lugar? Comment down kung nakapunta ka na o talagang nabisita mo na tong Pagadian City or dati dito yung ex mo o talagang pinupuntan mo yung mga jowa mo dito sa Pagadian City. Wagayway naman dyan, you shout out. And ako po ay taga-Bukid talaga. Di ko din akalain na andito ako ngayon sa Elites Empire na talagang nakaka-amaze itong ganitong community. And right now, itong ganitong event ay talagang laki ng tulong sa akin. Itong Beyond the Success, turning police discipline into business income with the rank of Police Staff Sergeant po ay talagang masasabi mong pangarap ng lahat na ngayon ay nag-aaral. Sino po ditong nag-aaral na Bachelor of Science in Criminology? Sino po dito? Kasi ako po ay graduate of Bachelor of Science in Criminology. Hindi lang po yan. Kung hindi, meron din po akong master degree. Sino po sa atin, sir and ma'am, na meron na mga master degree? Kasi kahit ako, meron din po akong master degree. Alam niyo po ba yung master degree ko? Criminal Justice Education. Talagang lahat ng criminals, ini-study namin yan. Pero why? May hungry pa rin ako how to be a successful woman. Kasi para sa akin, hindi lang about badge. It's not only about the rank. It's not only about the position. Pero yung gusto kong marating sa buhay. Kaya ka right now, nandito sa Zoom, ay dito sa live event sa page natin. Kasi nakaka-amaze naman talaga yung result ng Elites Empire. Kahit yung rank ko, Police Staff Sergeant, ay hindi po enough sa akin yung sahod. Kaya gusto kong maiambag sa'yo ngayon. Gusto kong ma-explain sa'yo bakit nga ba ako naging successful sa buhay. So itong itong 4 cornerstone of discipline and police training, talagang ito ay makakatulong sa'yo. Gusto kong i-explain sa'yo ito kasi to have a successful in life and a business sa buhay natin ay kailangan natin talagang magnegosyo. Hindi dahil pag may trabaho ka na, sino dito may mga trabaho pero nasasabi pa rin, hindi pa rin enough, hindi pa rin sapat itong sahod na to. Kasi kung mag-grocery ka ngayon, yung sahod mong 10,000 ay aba, ang 1,000 mo, isang sabon na lang yan na surf. Kaya nakakabilib ka na andito ka right now kasi
itong four corners na sasabihin ko sa'yo right now, ito yung makakatulong sa'yo. No, kailangan talaga natin ng disiplina. It's a malaking factor sa atin na magkaroon tayo ng disiplina sa buhay natin. At alam ko, may disiplina ka na. Kasi pag sinasabi mong police woman o police, talaga napaka-snappy yan. Tama? Pag sinasabi mo ito, nakikita mo itong ganitong picture ko. No? Pag nakikita mo ako, napaka-snappy naman ni ma'am. Mula ulo hanggang paa, sombrero, kumbat, napakakinis ng mga kumbat, no? Napakahigpit kasi ng pagiging pulis. Oo, sino ditong gusto maging pulis? Sasabihin ko na sa'yo. No, kasi na-experience namin. Kaya, saludo po ako sa lahat ng mga meron ditong mga government employee, no? Talagang matatag na sa buhay. Katulad ko, matatag na sa buhay. Kaya very important, we are serving life. Kaya ang pagiging police ay buhay ng bawat tao ay napaka-precious na talagang inaalalay. Kaya itong itatapik ko sa iyo is about disiplina na experience ko at alam natin ay napaka-importante yan. So, di ibig sabihin na pag tayo pag pinanganak ka na, magaling ka na ngayon. No? Pag pinanganak ka na, alam mo na yung awareness. Pag pinanganak ka ngayon, alam mo na yung kitaan. Hindi po. No, alam natin na pag pinanganak ka, maaaral at maaaral natin yan. Kasi kung gusto mo talaga ng success sa buhay. And alam na agad yung mga rules. Tama po ba? Marami po dito mga government employee na ang daming rules, no? Ang daming rules and regulations sa buhay na alam natin. Pero minsan, nasabi natin, pwede bang dagdagan yung rules na magkaroon ng maraming pera ang bulsa? Tama po ba? So marami dito talagang nagsasabi na paano ba talaga maging successful sa buhay? Kasi ang pagiging police po ay meron po niyang pinapractice. O nga yung mga negosyante, meron niyang pinapractice everyday na ginagawa. So kung nakapractice mo na at matutunan mo na, ma-achieve at matitrain ka dito sa Elites Empire. So this is the foundation to have a higher quality of life, better life, at magkaroon ka dito na magandang buhay. Kaya it is needed na apat na to. No, ito yung talagang kailangan mo sa buhay. Because what is discipline for you? Kasi para sa akin, discipline is a practice. Discipline is a practice of training yourself to obey rules. Tama po ba? Alam po ba natin yan? Kahit anong mangyari na pressure, no, hindi ka madidistract. Yan yung mga disiplinadong mga tao. And talagang fina-follow yung set of practice na kahit ganito yung kilos mo, no, may standard ka sa buhay. Kaya meron kang discipline katulad ni Manny Pacquiao. Talagang meron siyang disiplina sa buhay. Paano siya mag-ehersisyo? Umaga pa lang, magja-jogging na alas 4, matatapos alas 6. O, si Velasquez, yung Velasquez na singer, di ko na alam, di ba? Singer siya, paano siya naging singer-songbird? Paano niya pinagaling yung boses niya? It's like a business. Talagang pagalingin natin yung sarili natin. Kahit po ako, no, hindi man ako magaling, pero pinagaling dito sa Elites Empire. Kaya I'm so proud sa mga taong gumagaling at gumagaling. Kahit ako noon, nagsasalita ako, utal-utal ko. Oo. Sino po dito mga nasa Elites Empire na napapansin ako noon na hindi ako makapagsalita ng Tagalog kasi nga Bisaya ako. No? Mag-iisip ako ng Tagalog. Anong Tagalog ng kuan? Mali pa yun. Mag-iisip ako niyan. Masaya kaya? Ang tagal ko makapagsalita dahil nga hindi ako laking na tumatagalog talaga. Kaya laking Bisaya ako. Kaya kung ikaw right now ay Bisaya ka, o unsa may tribo ni mo, you are welcome here sa Elites Empire. Kahit ako, talagang wini-welcome dito sa Elites Empire. So maraming nagtatanong dito sa atin sa comment section, paano mo ba na-hit yung 1 million mo in just 2 months? Kasi gusto ko na talaga din ma-hit ang ganitong at ma-experience ang ganitong moment sa buhay ko. Kasi kung iisipin mo ang police woman with the rank of police staff sergeant, 30s pa, nasa 30s pa, pero umi-income ng 1 million. It is amazing. Talagang napaka-amazing itong opportunity na to. Kasi, alam nyo ba, nung time na naging police ako, ang sabi ko, magkaroon lang ako ng 1 million sa 60 years old ko. But congrats, kasi andito ka na right now sa Elites Empire na ito talagang na-experience ko. Nagkaroon po ako dito ng 1 million. Pero hindi lang, ang itatopic natin is not about my achievement.
gusto kong ipa-specific sa'yo, gusto ko yung topic ko right now is yung napaka-amazing na marinig mo para sa akin, marinig mo sa akin, na galing sa akin at ituturo ko sa'yo. So excited ka na ba, no? Hindi mo na kailangan maging police at magpakalbo na katulad ko. Sino po ditong gustong magpakalbo? Comment down. No? Kung anong gusto mong buhay, magpakalbo ka ba para magkaroon ka ng 1 million? Hindi na siguro. So, hindi mo na kailangan magpakalbo, no? Para matutunan mo itong mga bagay na to. Kasi, you know what? Ang pagiging makalbo ay wala ka ng confidence. Masasabi mo, tumboy ba ako? O lalaki na ba talaga ako? Kaya hindi mo na kailangan to ma-experience sa buhay. Kaya disclaimer na, no, ang itong result na to ay depende sa pag-apply, no, sa pag-apply ng teaching at disiplina mo sa sarili. Kaya ko to sinasabi sa'yo para naman ma-experience mo ang napakaganda na mangyayari sa buhay mo. And number 1 na topic ko sa nga araw na to, it's about the 4 corners of discipline in police training. This is the foundation sa lahat po na gusto na magnegosyo, na hindi na lang sahod ang aasahan, kung hindi, yung magkaroon ka ng income, magkaroon ka ng additional income sa buhay mo. So, this is it. Mental, anong ba sa'yo yung mental? Para sa akin, ang mental is a quick on duty. No, mabilis kang kumuha ng instruction. For example, ngayon ay nagtatrabaho ka, pag sinabi ni boss, na idalhin mo to kang ma'am mo, at ipaperma mo to, napaka-easy. Pag yun sinasabi sa'yo ng boss, di ba, gagawin mo talaga. Pag ako nung panahon po na naging pulis ako, maalala ko lang, nasa training center ako. No, grabe, ang mental talaga. Pag sinasabi mong pala isipan yung sa mental mo, masasabi mo talaga na pwede bang ayaw ko na itong ganitong moment sa buhay ko. Pero dahil sa ganitong na-experience ko sa pagiging police ko, ay masasabi ko talaga dito ako dito ako mas naging matatag dahil you know what, na-experience ko nung nag-training ako. Gusto ko lang ikwento sa inyo to kasi baka hindi nyo pa to narinig sa akin. Nung ako po ay nag-training, andun po kami, nakapag-train po kami sa bukid. Oh, sa bukid, walang signal, walang cellphone kasi pag training ka, bawal talaga yung cellphone. Sino po dito mga pulis na naka-experience na ng ganon? Meron kaming iko-iko ang tawag. Pag nandun kami sa bukid, ang dala lang po namin pang 3Ds na damit, no? Walang pagkain. Kung nauuhaw ka, ay doon ka na lang kumuha sa sa hose na nasa bukid. Wala po doon mineral water. Wala doong mga masasarap na pagkain. Ang meron doon ay talagang maririnig mo ang mga ibon at mga manok sa mga paligid mo. Kasi meron din tong nanirahan doon. Oo. You know what? Nung na-experience ko itong 3 days na iko-iko namin ang tawag, talagang na-experience ko yung sobrang dilim. Talaga masasabi mo, brown out ba? Pero naalala mo, ay training pala ako. Nasa training pala ako. Pag tingin mo sa baba, bangin pala to? Anong ginagawa ko dito? Mahalaga yung buhay ko. You know what? Nung andun ako talaga, nasabi ko, kahit anong mangyari sa akin dito, alam ko may Diyos ako at may Allah ako na talagang tumitingin sa akin. Kasi pag tinitingnan mo yung baba, talagang bangin. Kaya sabi ko, ganito ba talaga yung training sa police? Talagang mababaliw ka kakaisip, makaka-overthinker na, hala, pag anong mangyari sa akin dito, patay talaga kayo sa akin. May mga ganun akong moment sa buhay. Kaya, nung sinabi sa akin ng instruction, no, itong 3 days ninyo ay maglalakad lang kayo sa bukid at naka-blindfold. 3 days maglalakad? Paano yan, sir? Gusto kong magtanong talaga sa training, no, instructor ko na bakit, sir, kailangan mag-blindfold? No, ang sarap kong sabihin, pero nung kapanahon na nag-training ako, talagang wala akong magawa. Kung hindi gawin ko yung sinusunod ng instructions, so kung naka-blindfold kami, hawak-hawak kami. So, ang sinasabi ng instructor namin, na mga instruction, talagang yun lang sinusunod ko. Kasi kung hindi ko pakikinggan yung sinasabi ng instruction ko or EI sa amin, ay talagang mahuhulog ako sa bangin at mawawala at walang magsasalita ngayon na Floribel Gabawan. Kaya sabi ko, pakikinggan ko lang talaga itong mga instructor na nasa paligid ko. Kasi katulad dito ngayon sa Elites Empire, hindi po ako maging successful
kung hindi po ako nakikinig ng mga mentors. Kaya naa-adapt ko yung paano ako i-correct, no? Paano ko gagawin tong negosyong to? Magpapacoach ako kasi I know na marunong akong makinig kasi may tainga naman ako. Kaya ganun ako kaklasing tao na talagang kung anong mali sa akin sabihin mo kasi makakatulong yan sa buhay ko. Hindi katulad ng, no, pag nasa government employee ka, talagang sumisipa yung utak mo pag nakukurik ka eh. No, ang sasabihin natin, para ka namang bright, hindi ka naman bright. Oh, para ka namang mas malaki yung rangko mo sa akin. Hindi naman mas malaki ang rangko ko sa iyo. Kaya makikinig ka sa akin. Hindi ganon ang dito sa Elites Empire. Kaya dito ako talagang namold ng Elites Empire kasi once na ako ay talagang sumubok ng opportunity at gusto ko mabago yung buhay ko, willing po ako makinig. Talagang willing ako magpamold at gusto ko na meron akong marating sa buhay. Sino po dito ang gustong may marating sa buhay? Kaya po ako tumagal dito sa Elites Empire 3 years na. Talagang nasabi ko walang ganito outside. Na pag kinukurik ka outside, sinisipa yung utak mo, sasabihin mo sa sarili mo, mas malaki pang rangko ko sa'yo, tumahimik ka. O, ganun yun. Pero dito sa Elites Empire, talagang empty cup ako, sabi ko gusto kong baguhin yung buhay ko. Kaya napakalaking bagay sa akin itong ganitong disiplina sa sarili ko, itong mental. Kasi katulad mo right now, no, gusto mo nang umunlad sa buhay, gusto mo nang may level up sa buhay, gusto mo nang magpagbabago sa buhay. Kaya minsan nasasabi mo gusto ko nang baguhin. Kaya right now, naandito ka sa Elites Empire, na naririnig mo ako, alam kong, no, may kumakatok ngayon sa puso mo, makikinig ako sa speaker. Kasi nga, police na yun, PSSG, talagang nag-Elites Empire pa, ako pa kaya. Kaya minsan masasabi mo, ang galing ng universe, kasi nandito tayo ay iisa lang yung goal natin, no? Maging successful ka sa buhay. And number 2, it's about physical. Sa physical is a hardworking business. No, required sa atin na long hours, lalo na sa pagtatrabaho ko. Being a policewoman, nag-checkpoint ako. Lahat, nakatayo ako, kahit nakakabarikos na yun, wala na akong pake. No? Masasabi mo, mas malaki pa yung bagta ko kaysa sa shoulder ko. Kasi yung lahat ng katabaan at kabigatan ay andun sa aking muscle sa paa. Kaya, nadidevelop pala yung tao. Kasi nung time na baguhan pa lang ako sa police, no, pag nakatayo ka sa isang araw, kahit pa 4 hours, sobrang sakit man na yung paa mo. Pero, grabe pala, pag ikaw ay na-train, ang laki pala ng ambag sa buhay mo, kahit until now, kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit ikaw ay nasa office work lang, ang laki ng ambag sa'yo kasi alam kong masipag ka katulad ko. Kasi sa amin, kailangan ng pisikalan. No? Takbo dito, takbo doon, takbo habang may lupa. Para masasabi mo, grabe na to, ang takbo habang may lupa. No? Aakyat ka na lang sa coconut tree. Aakyat ka na lang sa nara kasi para walang lupa. Tama? Kaya nung time na naging pulis ako, nasasabi ko talaga, grabe, ang sarap pala mabuhay sa pulis kasi wala hanggang dulo naman talaga ng ating mapa ay may lupa. O unlike kung tatalong ka na lang sa dagat, kung mabubuhay ka pa ba. Kaya napakagaling mo dahil masipag ka na. Alam ko masipag ka pa, madiskarte pa sa buhay. Kaya dito sa Elites Empire talagang nadadala ko po sa lahat na andito na gusto kong mapatunayan at gusto kong masabi sa'yo nung panahon na nag-join agad ako sa Elites Empire, nasabi ko talaga, ang hindi makakatulong at makakaambag sa success ko ay hindi ko gagawin. Katulad ng kapapanood ko ng mga ibang vlogs. Hindi naman ako nagkaroon ng 1 million. Katulad ng kakapanood ko ng ibang mga Netflix o mga movies, hindi naman makakaambag sa buhay ko. Kaya instead of watching Netflix, Reels, mga ganon, alam natin talagang nadidistract yung kalaisipan natin kakapanood ng mga mga Reels. Pero you know what? Ang sa akin ay gusto ko talagang may maambag sa akin. Kaya itong negosyo na ginagawa ko, alam ko magagawa mo rin kasi 2 to 3 hours lang ay pwede mong gawin itong negosyong ito. Kasi for me, 2 to 3 hours, ang dami ng pwede kang gawin itong negosyong ito.
Kasi pwede naman after mong umuwi, 6 p.m., kahit ako noon, 6 p.m. ay talagang magagawa ko na yung negosyo. No, ang hinaharap ko na ay cellphone. Alam natin lahat dito ay may cellphone. Kaya yung cellphone mo na yan, uupo ka na lang, sasagot ka na lang ng how. Kaya itong napakaganda sa negosyo kasi hindi na ang taong lalapit sa'yo. No? Ay hindi na yung ikaw yung lalapit sa tao, ikaw na yung lalapitan ng mga tao. Kaya kahit part-time mo gagawin ito, kahit after work, no, you can build your business. Kasi ang mission ko dito ay magkaroon ka din ng ganitong experience sa buhay na magkaroon ka din ng 1 million na hindi mo na iisipin sa 60 years old, sa 70 years old, makukuha mo yung pension, makukuha mo yung ibabalik sa iyo ng government. Dito ay kayang-kaya mo talagang gawin. Kasi for me, naranasan ko din po na talagang ginagawa itong business online na part-time lang. Kaya no, nag-resign na lang ako dahil talagang sobrang ganda na ng opportunity na pinasukan ko. Hindi dahil nag-resign siya. Talagang tinalikuran na niya yung pagiging police. You know what? Mas masarap pala tumulong na pag may laman yung bulsa mo. No, marami sa atin dito gustong tumulong pero paano tumulong? Walang laman ng bulsa. 'Di ba? Kaya right now, minsan masasabi mo, kaya mo nga magpuyat sa trabaho mo overtime. Magkano ang sahod? 20,000, 12,000, 10,000. Pero nung time po naging police ako, no, talagang pinugpuyatan ko yung 30,000 na sahod ko. Pero ito yung negosyo na yung puyat mo, yung pagtatrabaho mo, pag ninegosyo mo ay talagang napakasulit. Kumpara ay talagang naka-aircon ka na lang, magsasagot ka na lang how. Kaya ang sarap po magnegosyo kasi kung dati ay amazed ako sa mga taong negosyante. Kasi pag ikaw ay pulis, nakatayo ka na lang, escort ka na lang, hanggang doon na lang ako. Pero hindi ko sukat nakalain na darating pala ako sa punto ng buhay ko na maging ganito yung result ng meron ako right now. Kaya alam kong ikaw na yung next. And number 3 na topic ko now is about emotional. No, hindi ako madramang tao na pag may kalaban noon nung naging pulis ako, no, iiyak ako. Paano na lang kung iiyak ako? Walang mama doon. Pag may kalaban, sabihin mo na lang siguro, mama, may kalaban, may MI, may abusaya, paano na lang? No, hindi po ako ganung klaseng tao. Kaya right now, pag nasasabi mo, pag may emotional ka, hindi pwedeng kung walang sahod, iiyak ka. No, hindi pwedeng ganun. Kaya nasanay ako sa buhay ko na talagang sobrang palaban. Katulad mo right now na napakalaban sa buhay. Palaban ka katulad ko. Kaya ka andito right now. And I know, yung iisipin mo ngayon, pag nasa trabaho ka, 15-13, nasasanay ka na, 15 katapusan, may sahod. Pero here at Elites Empire, doing this business, ay talagang sulit. No? Talagang napakasulit kasi kung magdradrama ka, sabi nga nila, walang komisyon ang emosyon. I-comment mo yan para maalala mo talaga. Walang emosyon, walang komisyon ang emosyon. No? Sabi yan ng mga negosyante. Kaya nakikinig ako sa mga negosyante at may narating na sa buhay. Kaya nung nag-start ako sa negosyo, hindi po supportive yung papa ko. Andito ako sa Pagadian City. Talaga naririnig ako ng aking mga kapamilya. No, yung shout out to Gabawan family. Talaga alam ng papa ko to. Na yung papa ko ay hindi talaga supportive. And ang mama ko lang yung supportive sa buhay ko. Kaya hindi naman dahil hindi supportive ang papa ko, ay iiyak na ako. Talagang pinaglaban ko tong buhay ko at pinaglalaban ko tong gusto ko sa buhay. Kasi sila lang din naman ang makaka-experience sa magandang buhay. Kasi para saan ba ako nagsisipag? Para sa kanila. Kaya katulad mo right now, para saan ka ba nagsisipag? Okay, comment mo nga, para saan ka nagsisipag? Kasi para sa atin, talagang built-in na sa atin. Kaya tayo magsisipag para tumulong sa anak, tumulong sa pamilya, tumulong sa kamag-anak. Kaya ang sarap na magkanegosyo ka. Kasi pag tumulong ka, ang sarap sa pakiramdam. No, ang sarap sa pakiramdam na hindi na lang sahod ang asahan mo. Kung hindi yung paparating na mga income na meron ka right now. So itong training na to, itong emotional, ay talagang hindi ko masabi na kung wala akong magiging income, magmumukmuk na lang ako, no? Talagang hindi po ganun yung buhay ko. Kaya napakapalaban ko, nakatulad mo. Pag-iisipin mo, may operation. May operation, magdadrama ako. Hindi ako pwede mag-reinforcement doon. Hindi ako pwede mag-reinforce kasi
ganito, ganyan. Hindi po ganon. Kaya ang yung emotional ko talaga, napakatatag. Kasi kahit anong gawin, basta yayaman ako dyan, gagawin ko yan. So katulad din ba kita, ganon ka din ba? No? Katulad din ba kita na gusto mo lahat gagawin para sa pamilya? Kasi kung ito magpabago ng buhay mo, gagawin mo. Tama? And last na topic ko sa'yo is spiritually. So lahat na andito right now, alam ko makatao ka na. Kasi nung ako po ay pulis, ay makatao na kami, humanity. No? Talagang sinusunod yung legal sa batas. No, ang dati ang nasasabi ko pag pulis, meron niya mga under table. Pero you know what, nung naging pulis ako, hindi pala ganun. Meron pala yan silang mga values. Meron pala silang mga disiplina. Meron pala silang ethics. No, meron pala silang pinaghawakan na hindi ganun yung sinasabi ng mga outside, ng mga civilian na ganito, ganyan na ang pulis. You know what? Dito ko talaga nasabi, hindi madali maging pulis. Kaya right now, hindi din maging madali na maging empleyado. Na yan lang yung magiging income mo. Yan lang yung magiging, no? Magiging outcome ng sipag na meron ka. Kaya dito ko nasabi sa Elites Empire, pag may practice ka, pag may prinsipyo ka sa buhay, ay kapag isabuhay mo to yung mga spiritual, ito yung foundation. Mga ugali ng Elites Empire na tamang gawin. No, mga tamang gawin na tamang karakter, no, soulful ang Elites Empire. Kaya being kind of people, no, purpose sa buhay, may intention na maganda para sa iba, siniselebrate yung success ng ibang tao. Talagang dito ko nasabi ang Elites Empire, ang sarap mong sabahan. No, hindi to tungkol about sa goal lang ng isang tao, pero itong spiritual is ito yung ibig sabihin ay goal ng pangkalahatan. Kaya itong Elites Empire na sabi ko talaga, kung nabubuhay man ako sa mundo pa nito, habang buhay kong pasasalamatan yung Elites Empire. Kaya right now, kung member ka ng Elites Empire, thank you so much Elites Empire, because Elites Empire I really admire kasi walang competition ang Elites Empire. You know what? Talaga masabi ko, ang Elites Empire ay bagos ay collaboration, cooperation para manalo ang lahat, no? Pagtutulungan natin. So meron kang 4 ngayon na maging successful ka sa business. So itong 4 na meron ako right now na sinasabi sa'yo, isipin mo to, isulat mo to, no? Parati mo itong masabi sa buhay mo na ito lang pala yung gagawin ko. Itong trabaho ko right now, pwede ko palang gamitin sa pamamagitan na papasok ako sa Elites Empire. Katulad ko, no, hindi man ako talagang pinanganak na magaling na, pero dahil sa Elites Empire, namold ako. Dahil sa Elites Empire, ganito po yung nagiging resulta ko. Kaya sinishare ko sa'yo kasi gusto namin na magkaroon ka ng magandang buhay. And ito na yung pinaka-bonus ko sa lahat. I have 2 common phrases sa lahat na andito sa event na to, sa live na to. Number 1, swallow my pride. Ay sinasabi ko, ang daling sabihin, swallow my pride and obey first before I complain. Sinasabi ko to kasi nung I have my personal experience na I swallow my pride. Ang sarap po masabi na ayaw kong gawin ito kasi may ihi yung kanal. Ayaw ko yan. Pero nung na-experience ko to sa buhay ko, I really swallow my pride. Kasi para sa akin ay hindi po nakakamatay ang taong may pride. Tama, pride or tide? Saan ka? Mamili ka, pride or tide? Kasi nung ako po nandito na sa Elites Empire, nasabi ko talaga, hindi nakakamatay. Lunukin ang pride sa buhay na itinuturo sa akin right now. Kasi hindi po para sa akin, hindi nakakamatay. Tama po ba? Pag may itinuro sa akin, alam kong maiintindihan ko. No, step by step, alam kong ma-inject sa utak ko, ito may purpose to, ito may reason to, bakit ito yung ganitong training. No, talagang sa ganitong pamamaraan na sabi ko talaga, I swallow my pride. Kasi kung hindi ko na-swallow yung pride ko, ay hindi po talagang biro ang magkamang, ang sa Tagalog niyan, maggumapang sa mga kanal at may ihi sa mga lalaki, hindi biro yan. Pero dito ako sa Elites Empire, hindi din madali para sa akin agad-agad na matuto. Pero gusto ko talagang baguhin yung buhay ko. Kaya
After that, I swallow my pride na sabi ko, ito lang pala yung dahilan para magkaroon ka ng success in life. Kaya nasabi ko, ang sarap pala pag ang taong walang pride. No, talagang tinatapak mo na yung ego mo, hindi ito nakakatulong sa akin. Ito yung gagawin ko, itong Elites Empire kasi alam kong dito gaganda yung buhay ko. Yan po yung ginawa ko. Bakit ko na-hit yung 1 million ko? I swallow my pride. And number 2, sa common process ko is obey first before I complain. Meaning, no complain sa buhay ko, sa pagsunod ng practice, mabilis akong mag-adapt, mabilis akong pasunurin, wala akong chika minute o chismis sa buhay ko. Kung maichismis man ako, ito yun ay about sa ikaka-level up ko sa buhay. No? Here at Elites Empire, napakadali mo tong gawin. Kasi I know, no? You have these common phrases na sasasabi ko sa'yo. Kasi pag sinabi, ito yung gawin, kasi may ambag ito sa buhay ko. Kasi ang sinasabi na obey is action word. Di yung agree ka lang sa utak mo, wala kang tango ka lang ng tango, wala kang plano, hindi po yun obey. Ang obey po is, ibig sabihin is taking action towards your goals. Taking action towards my goal. Kaya sinasabi ko, obey first before I complain. Kaya right now, I know, ayaw mo makita yung pamilya mo na nahihirapan, ayaw mo makita yung parents mo na iba na yung sitwasyon na meron ka. Kasi po ako, talagang seryoso ako sa buhay ko, katulad mo. Seryoso. Seryoso na umunlad, seryoso na maging successful sa buhay, na hindi mo na kailangan na umabot pa ng ilang taon, no? Para ma-realize mo ang mga ganitong bagay. Pero right now, ako yung nagsasabi sa'yo, I tell you, ang laki ng ambag ng Elites Empire sa buhay ko. Kasi ang papa ko ay tumatanda na, 87 years old na po yung papa ko. Sino po dito mga matatanda na yung mga parents? Sino po dito? Kasi mama ko is bata pa naman. Nga, magsi-60 years old na yung mama ko next year. Papa ko 87 years old. Sabi ko talaga, gagawin ko tong Elites Empire. Seryosohin ko to. Kaya, naging ganito yung resulta ko. And ito yung masasabi ko sa'yo, itong mga ganitong moment sa buhay ko, ang pagiging police, yung 30,000, no, talagang pinugpuyatan mo lahat, ipaglalaban mo kahit ayaw mo sa utos ng boss. Pero here at Elites Empire, talagang makakaya mong tanggapin lahat ng maranasan mo dito kasi napakasulit. No? Nung police ako, wala pa akong sasakyan. Wala po talaga, nakikihits nga lang ako, nakikisakay, no? Sa patrol, naulan na, nainitan, pero okay lang. Pero nung andito ako sa Elites Empire, ako yung magsasabi sa'yo, ito din yung maranasan mo. Kasi ang sarap pala sa pakiramdam na may sarili kang sasakyan. At yung 30,000 na yon na nasabi ko sa inyo na pinagpuyatan, wala ka ng peace of mind, lahat ay babaliin yung prinsipyo mo sa buhay dito sa Elites Empire, talagang napakasulit na yung buhay na talagang meron ka right now ay talagang nai-enjoy mo, hawak mo yung oras, lahat mabibili mo para sa pamilya mo, lahat may iniisip ka na, ito para sa kanila, ito para sa kanila, kasi mabibili mo na yung mga comfortable nila sa buhay. Kaya I swear, sobrang ganda ng buhay na nag-aantay sa'yo. Katulad ko, hindi ko man akalain na mag-earn ako ng 125,000, 120,000, 118,000 kasi sanay po ako sa 30,000. Pero dito ko nasabi na I deserve more in life. Itong buhay na meron ako, gusto ko maging worth it. Itong buhay na meron ako dito sa mundong ito, gusto ko magawa ko lahat ng gusto ko sa buhay. Kaya ito yung na-experience ko at hindi lang po yan, hindi lang 100,000, 200,000 ko, hindi. Nagka-earn na po tayo ng 480,000 dahil gusto kong umunlad at gusto kong mag-take action para sa buhay ng pamilya ko. Kaya ko ito nakuha itong ganitong results sa buhay ko and transformation. Kasi kung hindi ako nag-take action, maybe same tayo ng sitwasyon up until now. Nag-iisip ka paano paano mo mabigyan ng magandang buhay pamilya mo, paano mo mababayaran ang bills, paano mo mababayaran ang mga lahat ng mga utang, no? Paano mo mabibili yung mga gusto mo. And right now, I'm so grateful of Elites Empire dahil sa Elites Empire opportunity na to, talagang ang laki ng pagbabago ng buhay ko na hindi ko na titiisin yung 30,000 na wala kang peace of mind. But right now, I have peace of mind na nasasabi ko,
handa na akong tumanda yung magulang ko kahit pabibigyan ko sila ng nurse. Oo. Ganun ka din ba sa akin? Katulad sa akin na naisip mo ba pagtanda ng magulang mo, mabibigyan mo kaya sila ng nurse? Oh, personal nurse. Kaya ito yung napakaganda sa Elites Empire. Sa future ng mga anak mo, future ng pamilya mo, handa ka na, ready ka na. Kaya excited ako para sa'yo na ma-experience mo tong ganitong result sa Elites Empire. And this is my last life. Elites Empire, nasasabi ko, is a teamwork. Talagang pagmamahal, yung love, yung hope, ay nagtigbabaw sa isa't isa. Kaya full of love yung Elites Empire. Pag may coach ka na Elites Empire na, ang sarap pag-uusapan yung pangarap. Kaya ang sarap din maging part ka ng Elites Empire kasi this is beyond income. Hindi lang income dito pero na-develop. Nade-develop ang service sa ibang tao. Kahit ako, maserbisyo na akong tao nung naging pulis ako. Pero here at Elites Empire, this is the more than service. Ika nga, no? Talagang ibang-iba man tayo ng kinalakihan. Hindi ka man yumaman sa mayamang pamilya. Pero right now, this is the right time na payamanin mo yung pamilya mo. No? Magkakaroon ka dito na magandang buhay. Katulad na nandito ngayon sa picture, makikita mo ang sarap ng ngiti na magkaroon ka ng meaningful sa buhay. No? Magkaroon ka na dahil sa napakaganda ng kalooban ng Elites Empire. As I take action, as you take action, alam kong hindi ka nag-iisa dito. Habang kinukuha mo yung goal ko, habang kinukuha ko yung goal ko, alam kong meron akong teamwork. And ikaw right now, alam kong kung may kukunin kang goal, meron kang teamwork, meron kami, andito kami. And behind yung mga top earner at magagaling ang nag-lead sa atin dito. Kaya napakagaling na mga top earners ng Elites Empire, top 20 ng whole AGG company. Talaga masasabi mo kung ano yung success ng buhay nila, masasabi mo talaga, yan din maging success ko. Kasi nakikita mo na, na-experience mo na ngayon. Kaya right now, unti-unti ko nang na-experience, ang sarap pala. Pag ito yung gagawin ko habang buhay, kung pwede nga lang nung naging police ako, ngayon pa lang, nakita ko kaagad itong Elites Empire. Pero 8 years, after 8 years at trabaho, nakita ko itong Elites Empire, it's not too late na masabi sa sarili ko na kaya ko pang mag-achieve sa buhay para sa pamilya ko. And you can depend on us, haligi mo kami, ilaw mo kami para sa success mo. Sama-sama tayo ditong gagaling at alam kong gagaling ka katulad ko kasi hindi man ako magaling sa una. Pero alam ko, dahil sa Elites Empire, andito yung teamwork. Pangarap mo, pangarap namin. Gusto namin katulad mo, mag-action agad. Seryosohin itong negosyong to. Committed ka. Kung committed ka, mas committed kami para sa'yo, para sa gusto mong pagbabago sa buhay. And we love you at kaya-kaya mo yan gawin. Lahat para lang sa pamilya mo. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Kaya buhay mo ang maging inspiration, hindi lang ako, kundi I can't wait na maging inspiration ka. Hindi ka lang nakikinig na nai-inspire ka, kundi ikaw yung magte-take action. Kasi alam ko, marami kang magagandang ma-experience ito sa Elites Empire. And together with Elites Empire, together with us, Elites Empire community, you will win in life. Again, this is Floribel Gabawan. To God be all the glory. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Nung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay.
the best is yet to come. Because as I grow, you grow. Elite's Empire is growing larger. Napakaraming ng resulta ng community na to. We are the countless. Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is a result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible talaga siya. You just see Elite Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong gano'n. I want you to live, not just to exist. To Elite's Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity ko. pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite's Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ng ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng gandang buhay yung my people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female dance calendar owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs. Magandang kwento kabayan. This is your St. Entity. For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet, us! And welcome to Gandang Gabi Day! It's a show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po akong kasamang na nasa top 20. I want you to experience yung malaking butanding. Alam nyo, grabe, mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite's Empire for the rest of my life.